Mga kada, sa araw-araw na pamumuhay, madalas tayong nakakaranas sa mga pagkakataong nagkakamali tayo, marahing hindi sinasadya nakasakitan ng damdamin ng iba o di kaya naman ay nagkulang tayo sa pag-unawa. At sa kabila ng lahat ng ito, isa sa mga pinakamahalagang hakbang na maaari nating gawing ay ang paghingi po ng tawad. Pero bakit nga ba napakahalaga po ng salitang sorry? Para sa marami, tila isang simpleng salita lamang ito, pero sa totoo lang, ang paghingi ng tawad ay may malalim na kahulugan at epekto. Hindi lamang po sa taong sinaktan, kundi pati na rin sa iyong sarili. Kaya ngayong umaga, sasamahan po tayo ng psychologist na si Lucille Lozano upang pag-usapan po ang kahalagahan ng totoong paghingi ng tawad. Ayan. May qualification, ano, Lucille? Kailangan paghingi ng tawad. Welcome to Kaduma. Bati ka muna, Lucille. Hello po. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan. No? Andito po ako, dito sa ating mga host para pag-usapan ang totoong pagpapatawad. Ayun. Oo. Bakit nga ba mahalaga yun, Lucille? Nabanggit na nga natin. Of course, it's very important dun sa taong nasaktan, pero mahalaga din ito dun sa taong humihingi ng tawad. Bakit? Yes. First of all, define po muna natin kung ano ba ang forgiveness. Forgiveness is the act of letting go of resentment, of anger, of revenge towards the person that had hurt us. And forgiveness, it doesn't mean forgiving the other person, but it's also forgiving ourselves, di ba? And para mawala yung burden sa loob natin. At importante siya, ang pagkakaroon ng papatawad is because of validation. We humans need an emotional need called validation. At ang validation, pinagmumulan niya ng empathy and understanding. When we talk about empathy, it's putting ourselves into the shoes of another person. That's why it's very important po na magkaroon tayo ng dalawang foundation na yon, empathy and understanding, but because it gives longer relationship. So that's why forgiveness is important. Yeah. Sino yung mag-empathize, Lucille? Yung nasaktan or yung nanakit? Ang magkakaroon, both parties should have an empathy in both situations. The one that is asking for forgiveness and the one that needs forgiveness. That's really hard po, Pero no? paano ka mag-empathize sa isang taong galit ka? Kung galit ka sa kanya, Oo. parang gano'n. Or meron siyang ginawa sa'yo and gusto mo ng sorry niya, pero kailangan mo pa rin, parang makarelate ka pa rin dun sa feeling niya kung bakit niya ito ginawa. At now, kailangan niya mag-sorry sa atin, pero minsan may kinikilig tayo ng something parang, kung kasi, gano'n. Yeah, may pain, no? May pain talaga sa heart. Paano natin matatanggap yung forgiveness na yun, no? Sometimes, we do not need a sorry from another person. Sometimes, that sorry must comes from within. That's why it's very important to have self-validation. Yung self-validation inside us na enough na yun para hindi na tayo humingi ng validation from someone else, no? And I understand, no, very painful talaga, nasaktan ako, pero hindi ang hirap na kuhain yung pagpapatawad na yun sa taong hindi naman nanghingi ng sorry. Oo nga, paano yun? Sorry. No? How do we do that? Na-confuse na ako sa, Yes. sa discussion natin. Let's talk about the person asking forgiveness. Okay? Sabi natin, mahalaga dun sa taong nanakit na mag-ask din ng sorry. Bakit? Kasi kailangan po na mag-ask siya ng forgiveness, right? Okay. Importante na sa tao na yun na mag-ask siya ng forgiveness to that person that hurts him or another person that hurts him or her. Because validation. Kailangan nating may human needs tayo to be validated. Ganito na lang, Lucille. Halimbawa, nag-away kami ni Diana. Tapos, it's my fault, diba? Tapos, I'm going to ask Amiga, I'm really sorry. And Amiga is mad at me. Why is it important for Amiga to give forgiveness to me? Kung bakit mahalaga na ibigay niya yung pagpapatawad. For herself, for her. not just for me. Yun yung gusto natin sabihin. I see your passion. Na parang, of course,
the person who hurt somebody else needs the forgiveness to release the Yes, guilt. correct. Yes. Pero si amiga, kailangan magpatawad din for her own good. Just so I don't keep a bad, Yes. parang ganon ba? Yung Kasi parang, some people, nainis they ako, don't wanna ganon. forgive kasi parang, ay, pag finorgive ko siya, Baka uulit gagawin na naman niya magiging yan, cycle. diba? So, why is it healthy for both parties to get that forgiveness? Not just for the person na Asking nanakit, for it, yeah. but also for the person na nasaktan. Yung nadali na rin natin. Yes! In her end, it's very important for her to accept that forgiveness because when she carries emotional burden, magkakaroon ng To give that forgiveness. Yes. Not accept that forgiveness, but to give it. to give the forgiveness. Dahil magkakaroon tayo ng tinatawag na mga mental health issues such as anxiety or parang katakutan sa future na Si amiga magkakaroon ng anxiety. Dahil nagkakaroon siya ng emotional burden sa hindi pag-give ng forgiveness dun sa taong nakanakit sa For kanya. as long as meron kang hinanakit against someone, you are going to carry that burden, di ba? So, hindi mo pinaparaya yung nanakit sa'yo or encouraging them to do more harmful acts. Yes. Kung hindi, Yes, siya. halimbawa, pinatawad niya ako. Parang, how will you erase the idea na parang, Baka gagawin ulit. baka gawin ko ulit kasi pinatawad niya ako. Yun. No, meron tayong tinatawag Kasi ganun yung mga di ba, mga tao minsan, ay, ayoko nga siya patawarin. Kasi gagawin niya sa akin to ulit. May mga ganon. Oo. Kapag ang forgiveness, tatanggapin lang natin siya kung hindi ito paulit-ulit na ginagawa. No, kasi kapag paulit-ulit na ginagawa yung mistakes, that's not real thing, no? Hindi siya authentic na pagpapatawad, di ba? Tsaka, di ba, yung iba din nagsasabi, pag nare-repeat na yung mga pagsusorry, it becomes a manipulation. Hindi talaga sorry kung paulit-ulit niyang ginagawa. Yes, it's a repeated action na eh. So how many times should we forgive? Siyempre, hindi naman tayo nagka-count doon. Mama P, wait lang. cross Ito na yung pang-ano mo sa Ilan itong ba yan? pang Teka, 10 na to, ha? Itong taon na to, naka-71 Hindi, ang ka ibig na. sabihin Oh. lang, walang hangganan. Yun. Diba? Tama ba yun? Or anong take mo dyan? Based on a psychological standpoint. Kapag nagkakaroon na tayo ng mababang self-worth, nababawasan na yung ating tinatawag na boundaries, doon tayo dapat magkaroon ng limitasyon sa pagpapatawad. Dahil minsan po, kapag lagi tayo nagbibigay ng kapatawaran, na sobra-sobra na paulit-ulit yung pagkakamali nila, may tinatawag tayong learned helplessness. At yung learned helplessness na yun, doon nagkakaroon ng traumatic response yung isang tao. Kaya kinakailangan establish yung personal boundaries natin. Hanggang saan, hanggang kailan ako magkakaroon ng pagpapatawad sa taong na to na paulit-ulit yung ginagawang action na to. No? So personal boundaries. Paano Yeah. naman, Lucille, kapag halimbawa, ang tao ay hindi naman niya aware sa sarili niya na mayroong siyang nasaktan at kailangan niya mag-ask ng sorry or ng forgiveness sa isang tao na yung iba kasi mahihirapan sila mag-apologize. Hindi sila aware. Yes. No? Yeah, no, that's why it's important knowing the problem is half the solution. Totoo So yun. kailangan alam mo kung saan nanggagaling yung problema mo. And some people, no, hindi nila alam kung may mali na pala sa kanila. That's why they don't ask for forgiveness, no? So, most people, such as narcissistic tendencies, yung mga meron silang pagkakataon na mataas ang tingin sa sarili, nahihirapan sila to lower down their self-worth. Yeah, kasi may kakilala, I just want to share, may kakilala kasi ako na ganun yung situation, na nahihirapan siya mag-apologize, pero ang nangyayari din, nung nare-recommend sa kanya is to take accountability first before you apologize. Take accountability first before you apologize para may self-awareness ka and you know that you'll never do it again. And then, yun nga, sabi mo, Doc, na lagay mo yung sarili mo sa position din, dun sa nasaktan mo na person, so you'll understand more how it hurts him or her. Yes. Are there some surefire ways to tell if
a sorry is really sincere. Yeah. Meron po tayong tinatawag na mga fake apology. No? Fake apology, fake sorry. At isa sa mga pwede nating i-categorize na fake apology is yung minimizing apology. No? Yung minimizing apology na yun, yung binabaliwala mo o minamaliit mo yung kasalanan mo. For example, no? Sorry, pero hindi naman ganun kalaki yung kasalanan ko. Meron din na naman Ano yung tinatawag... iba? Sorry, pero ikaw kasi. Oo, magpo-point pa. Blame shifting naman. No? Pero meron din tayong tinatawag na real apology. No, pag sinabi nating real apology, the acronym is REAL. I was gonna ask you real. next kasi may real technique. Opo. Yeah. Ano po yun? Yun. So pag ang real technique, una, R, recognize. Alamin mo kung saan ka nagkakaroon ng kamalian. So What- R, recognize. Yes. Okay. And then E, empathize. Empathize. Saan nagmumula yung galit or nasaktan yung isang tao? You understand where the person is coming from. And then thirdly, accept. No? So A, accept. Yes, accept na akuin mo na nagkasalanan pala ako sa taong to, intentionally man or unintentional, no? And then lastly, learn from it. Yes. Learn from it and make amend from it, no? So, nagkakasakit po ako at naiintindihan ko na nasaktan kita. Kaya i-accept ko yung mali na yon, pero sa susunod, hindi ko na siya uulitin because I've learned that I've hurt you and I want to validate you. So recognize, empathize, accept, and learn. Yes. For real Yan, apology. real I love that. apology. Yeah, that's nice. Yeah. Yung sa end naman, eto Doc, yung sa end naman, yung sa magpapatawad, paano naman na, ano yung gagawin if ever, hindi naman natin mapipilit na that person na mag-apologize sa atin. At yung tendency kasi na mangyayari doon, tataas yung walls mo and yung trust issues, maapektuhan yung relationship mo with other people. Ano yung mga practices or parang mga self-practices, Doc, na marirecommend mo na para slowly you can heal even though you didn't receive the apology you deserve? Yes, no, minsan talaga. Ganda ng tanong. Yeah, hindi po natin makokontrol talaga yung ibang tao no? Kung magsasorry sila sa atin or hindi. But what we can be in control of is our own emotions, processing our own emotions. Just like the real technique, we recognize where our pain is coming from. Saan ba nanggagaling itong pain na to? Para i-empathize natin yung sarili natin. Kapag na-empathize na natin yung sarili natin, enough na yung validation na I am entitled sa aking emosyon at kahit walang sorry niya, walang paghingi ng sorry nila sa akin, okay lang ako kasi enough na yung pag-validate ko sa sarili ko. Okay na ako. If a friendship, over ko na lang siya. FO na lang tayo. Follow ko na siya sa social media. Yes, ito meron akong medyo... Hindi kasi pag when you feel that way, you're the loser. Yes. Diba? oo. When you give up on the pagkaayos. When you refuse to release your anger. Yes, correct. Sinong loser? Yes. Yung ayaw mag-release ng anger. Yung napipikon lagi. Oh, yung mayat maya, iniisip mo yung pagkakamaling ginawa sa'yo. Yeah. While yung offender mo, 'di ba? Clueless, Correct. happily going about her Yes. life without any Oo. burdens. Ikaw naman yung parang Galit na galit ka dyan na. forever. Correct. So, I guess it's that. Ate Vance, meron ka daw tanong? Ayan, si Ate Vance. Ano bang ikukonsulta natin? Yung sa kakilala ko po kasi ma'am, ano po siya, yung kasama po namin, meron po siyang parang nakagalit ba? Tapos sabi niya, pinatawad niya na daw, pero taliwas po doon sa kinikilos niya. Oh, ayun. Parang tampo pa rin. Yeah. Paano niya naman nalaman na taliwas doon siya? Kasama ko po kasi. Nakikita ni Ate Vance. Ano sinasabi niya? Kikita mo, galit na galit pa rin siya. Pero kunwari hindi. Nararamdaman ko po. Kahit sinasabi niyang nagpatawad na siya ganun. Tawarin mo na kasi para kung Para tapos na. sama kami, masaya. Opo. Oo. Microphone, ma'am. Pero hindi, ramdam ko po talaga na hindi niya po napapatawad. Opo. Hala, paano yan? Paano ba yan? Ito po, no, Go, sa, Lucille. sa psychology, meron tayong tinatawag na unconscious ego defense mechanism. Ang ibig sabihin po nun, tayo, may nire-repress natin yung mga negative emotions natin at the back of our head, pero ang totoo, nandun pa rin yung galit. Kaya unconsciously, yung tao, yung defense mechanism niya,
nagpro-project siya ng mga masasamang bagay na hindi niya naman intensyon, pero dahil nandun pa nga yung galit at hindi niya naproproseso, lumalabas siya ng kusa. Nawawalan pa siya ng peace niya. Kailangan po niya ng real technique. Yun, real Sabihin mo, technique. Ate Vance. Oo, remember. Ano ulit yun? Recognize, empathize, accept, and learn. Ayan. For the word real. Pero lagi niya pong sinasabi, wala na sa akin yun. Yan naman lahat sinasabi na ayaw magpatawad. Wala na sa akin yun, pero... Hindi po. Ayan, Miss Lucy. Sabihin mo, Ate Vance, mas makakabuti sa kanya. Oo. Mas luluwang ang kanyang kalooban. Totoo yun. Nga po, sinasabi nga namin na tanggalin niya sa puso niya yung galit. Tama. Kasi nakakaano po yan. Napapabigat Nakakaikli din. ng buhay. Yung pag-store ng bad feelings. Totoo Yeah. po yan. Ang stress. Nakakasakit. Nagkakasakit. Ang Thank you stress, po. take it from amiga. Nakakasakit po. Kaya ma-release na lang natin yan. Oo. Si Ate Alma. Si Ate Alma po ba yung pinag-uusapan natin? Siguro ako Hello po, good morning. Good Tatanong ko morning, lang Ate po Alma. yung, sincere po bang matatawag yung inaccept mo nga po yung pag-sorry sa'yo, pero hindi mo na kayang ibalik yung naging relasyon nyo dati, yung naging friendship nyo. Pero inaccept mo naman po, kaya lang hindi mo na siya kayang pwedeng maging kaibigan ulit. Good question. Nakaka-relate yan, Ma'am That's Alma. nice. Maraming ganyan. Go, Lucille. Yes. Again, when we talk about forgiveness, it's an act of letting go of resentment. As long na wala ka ng galit sa puso mo, enough na yun na pagpapatawad. Tsaka sabi nga po natin, may hangganan, may boundaries. Katulad ng kaibigan na po na example ninyo, baka sobra na yung hangganan na ibigay niya sa inyo, na kailangan niya na mag-set ng limitation. And I think that's okay. As long na walang bigat, resentment, anger, at galit, at revenge sa puso po natin. Pero okay lang po yung hindi naman umbalik yung dati nilang pagkakaibigan. Parang forgive lang, pero syempre, yung friendship kasi has a lot to do with trust. If you can't trust the person, you can't be friends with them. Totoo yun. Diba? Para lang i-release mo lang yung galit. Diba? Yes. Kaya the last part of the reel, you learn from it and let go of it if it's not giving you enough na sa buhay It's mo. not giving. Ayan. Nagpaka-importante yung peace. At saka ito, Mama Pia natin dahil tsaka Miss Lucy, I just wanna add very quick lang. Kasi ito, natutunan ko siya doon. There are two types kasi ng pag-solve ng problem. And then, nangyayari siya sa relationship, family relationship, friendship. So, I want to put this input lang para baka maka-help. Meron Go, kasing preach. meron kasing two types of, parang nangyayari na peace faking and peace attacking. So, there are two types of person. So, I don't know kung saan tayo doon. Parang nangyayari kasi pag may nakasakit sa atin at may nasaktan tayo, if kaya daw natin ma-overlook yung situation, try mo na siyang pag-usapan ng maayos. And then, iwasan yung pag-peace faking, like sasabihin mo na, okay na, wala lang yun. Kasi Kahit makakabuo siya ng sama ng loob. And then, iwasan din yung pagpupush na mag-usap tayo, ayusin natin. So, it's always about timing, respect, and then taking accountability, and then overlook the situation. Tapos, kung di na siya kaya, Gusto ko yung may- peace faking, ah. Yes! That's such a good label. Yes, tsaka yung if hindi na siya kaya ma-resolve na kayo lang dalawa, bring someone sa conversation na mediator. May intervention. Yes, na hindi bias. May referee, ganun. Yan, ganun, Mama P. May scoring. Oh, wala naman, basta hindi lang bias. Kasi para makakip ng peace. Kasi mas ganda, di ba, na may peace talaga tayo lahat. At nagkaka-peace tayo kung nagpapatawad tayo at humihingi tayo ng tawad. Ang ganda niyan, Doc Via. Doc Via lang pala. Very good. Wow, correct. Up, meron pang yes. Ayan. Ma'am Susana. Aba, maganda Hello tong po, topic natin. gandang umaga po. Yes, ma'am. Ang tanong ko lang po, sa mag-asawa po, Ayan. naranasan na masaktan siya. Si lalaki na nakit sa babaeng niyang asawa, no po? Sa sobrang pananakit, dumating sa punto na yung mga pagtitiis niya, hanggang sa naubos na ang respeto niya sa partner niya, sa asawa niya. Ano po ang solusyon po doon para manumbalik yung respeto niya sa kanyang asawang lalaki? Yes, no? That's a good thing. Good Heavy yan, question. Ma'am Susan. Yeah. And relationship goes both ways.
kailangan parehas nagbibigay ng aksyon sa relasyon na binubuo ninyo. No? And it needs genuine understanding, it needs genuine resolution to the both parties. No? So kung ito ay nawawala na ng respeto dun sa kanyang partner at gusto niya pa rin magstay sa relationship na yun, kailangan i-work out niya yung forgiveness that comes from within sa kanya. No? Mahirap po yun kung paulit-ulit na nangyayari sa kanila. Pero kung ito ay natigil naman na at gusto niya pabigyan ng pagkakataon, i-work out niya sarili niya yung forgiveness na maibibigay niya sa kanyang asawa. So it really takes internal works po, no, to identify yung kanyang real technique sa sarili niya. Yeah. Ayun. Thank you po. Ang matinding marriage counseling yan, Ma'am Susana. Oo. Kaya, Thank you po. Lucille, ano na lamang ang maipapayo mo sa mga taong hirap mag-say ng sorry? Yes, kailangan po no i-acknowledge ninyo kung saan nanggagaling yung kahirapan ninyo na pinagmumulan ng pagkuha ng pagpapatawad, no? You acknowledge where is it coming from? Why am I acting this way? Bakit ako ganito? No? Para pag alam mo na posibleng dahil ito sa trauma mo, ng pagkabata mo, pwedeng ito ay dahil biological din, dahil highly sensitive ang iyong katawan at kaisipan sa pagpapatawad, no? Posible din dahil natutunan mo ito sa inyong tahanan, no, na mahirap magpatawad. Or mahirap mag-ask ng sorry. Yes. Yes. A lot of people have a hard time saying sorry kasi may pride. Yes. Sapat na ba yung hindi mo sabihin yung sorry pero halimbawa, yung example ko, nag-away kami ni amiga, ako may kasalanan, hindi ako makapag-sorry, but I'll just shower her with blessings. No, parang magpakita ng Through actions. Through gifts. Through actions. Yeah. Again, no, we all have our way of saying apologies. As long as it's genuine, coming from with you, and there's no resentment, there's no anger, that forgiveness is more than enough na po. No? Maganda yun. Pero knowing amiga, magpapatawad yan na magpapatawad. Oo. Pero ako natutunan, Mama P, share ko lang na bago tayo naman let go. If we keep the bad that we feel towards someone, hindi natin sila tinutulungan mag-move on din sa kanilang pain. So, parang studies din daw yun, na every time na may problema ka sa isang tao, kahit hindi naman siya naghingi ng sorry sa'yo, yan lang in your heart lang. Mag-pray ka na lang na, sige sana, i-forgive ko na to para siya rin mag-move on sa mas magandang kalagayan, di ba, sa buhay nila. And then ikaw rin, yung magiging free ka rin daw. So, yeah, gawin na lang natin. Practice natin ng forgiveness. Yes. Ayan, Yeah. thank you so much, Miss Lucille. Marami kami natutunan at yung mga tips na din. For sure, i-apply namin yung lahat dito at mga kada namin. At saka, saan ka po ba pwede i-follow if ever may gusto magpakonsulta at gusto mag-message? No? Pwede po kayo magkonsulta sa Live-In Psychological Mental Health Services para po sa consultation at ganoon na rin po sa pagkakaroon ng assessment sa psikolohiya. No? So yun lamang po. Maraming salamat po sa inyo. Thank you. At salamat sa ating mga kada squad na nag-contribute ng kanilang mga tanong. Thank you for sharing at mga kada. Minsan sa ating mga salitang naglalabas po ng init ng ulo or mga aksyon na hindi natin pinag-isipan na nakakapanakit tayo ng ibang tao. Kaya naman, isa sa mga aral na dapat nating matutunan ang tamang paghingi po ng tawad or sorry. Tama, Mami. Sa huli po, ang paghingi ng tawad ay hindi lamang isang hakbang patungo sa pagpapatawad, kundi isang paglalakbay patungo sa mas malalim na pag-unawa at paggalang sa isa't isa. Mga Kanet 25, this is Pia Guanyamago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!